Itong Oplan kontra baha, target linisin ang higit sa 400 kilometers na daluyan ng tubig sa Metro Manila. Mga nakatenggang heavy equipment ng Department of Public Works and Highways gagamitin sa mga proyekto kontra baha. Yan at ilan pang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Aabot sa 400 kilometers na mga daluyan ng tubig at drainage system sa buong Metro Manila ang target na malinis sa ilalim ng Oplan kontra baha ng gobyerno. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, nasa lawak nito 142 kilometers ang mga ilog, sapa at estero, habang 333 kilometers naman ang drainage systems. Pangunahing layunin ng programa na maibsan ang pagbaha sa mga mababang lugar dito sa Metro Manila tuwing tag-ulan. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi isang beses lamang na gagawin ito kundi magiging regular na ang pag-aalis ng basura, putik, debris at mga daluya sa mga daluya ng tubig. Pangungunahan ito ng Department of Public Works and Highways ang programa. Katuwang nila ang Metro Manila Development Authority, mga local government units at maging ang private sector. Inutos din ni Pangulong Marcos ang paglabas ng mga gamit ng Department of Public Works and Highways para maggamit sa mga proyekto at programang lulutas sa problema ng baha. Nadiskubre kasi ng mayroong mga bagong heavy equipment ang ahensya na halos 7 taon nang nakatenga sa kanilang bodega. Nabatid na sadyang itinago ang mga ito dahil para gamitin daw ito sa The Big One. Pero sabi ng Pangulo, hindi kailangang hintayin ang malakas na lindol para maggamit ang mga nasabing heavy equipment dahil ang nararanasang malawakang pagbaha ay maituturing na ring The Big One. Sabi pa ni Presidente, mayroon pa itong augmentation mula sa mga private sector na voluntaryong ipagamit ang kanilang mga equipment. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. That study, and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. So that is what that is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is going to be a simple solution, but it will take a lot of work, and mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it, but again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector. Samantala, sa ibang balita naman sa Kamara, nananawagan ngayon si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na tiyakin ng Kongreso na ang ipapasa nitong anti-political dynasty law ay komprehensibo, walang sinasanto, walang pinapalusot matapos marinig ang pangako ng House Leader na kay Speaker Bojo D kahapon sa kanyang talumpati sa opening session ng Kamara. Ayon kay Sandanya, hindi sapat na magkaroon lamang ng anti-political dynasty law kung ito naman ay mahina at may mga butas na maaaring samantalahin ng mga makapangyarihang pamilya sa politika. Ipinaliwanag ng kongresista na ang mga political dynasty ay hindi lamang nagmomonopolyo sa kapangyarihang pampolitika at mga oportunidad sa ekonomiya, kundi nagsisilbi ring pugad ng korupsyon. Binigyang diin ni Sandanya ang kawalan ng checks and balances sa mga lugar na kontrolado ng mga political dynasty. Giit ni Sandanya, ang layunin ng Akbayan Party List sa pagsusulong ng Comprehensive Anti-Political Dynasty Bill ay ibalik sa mamamayan ang tunay na kapangyarihan sa halalan at buksan ang politika sa mga bagong leader at reformistang tinig. Pakinggan natin si Representative Percy Sandanya ng Akbayan Party List. Pagkatapos nating marinig ang commitment ng House leadership na magpasa ng isang anti-political dynasty law, dapat tiyakin natin na yung batas na ipapasa comprehensive. Dapat walang sinasanto, dapat walang pinapalusot. Political dynasties not only monopolize political power and economic opportunity,
in the hands of the few. They are also opportunities and breeding ground for corruption. Parang kartel lang yan sa negosyo. Pag sinosolo ng ilang pamilya ang poder at oportunidad, nagkakamal ng pera imbes na maglingkod sa bayan. Kung ang mayor kurakot, paano siya babantayan ng vice mayor? At okay naman kung yung vice mayor ang kurakot, paano siya babantayan ng kanyang mga konsehal kung isang malaking family reunion ang munisipyo, kapitolyo o kahit pa kongreso at senado? Si Representative Percy Sandanya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.